Earth may have its kingdoms, hell may wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally.
indestructible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So shall go. Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven away. Amen. Naimbag nga morning kakabsat at bagamat sobrang lamig sa buong magdamag mula kagabi ay mahirap man gumising pero alam natin na itong gagawin nating devotion ay pinakamahalaga sa atin, 'di ba? Kaya nga minsan gusto ng laman natin na humiga pa pero mas gusto ng isip at puso natin na bumangon dahil ito yung kailangan natin ngayong umaga. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nagkita-kita na naman tayo ngayong Wednesday. At yan, kasama natin of course sa Facebook Live yung mga college students and of course yung mga parents din. Yan. At dito sa studio ay kasama ko si Sir Mark. Good morning, Sir Mark. At si Sheila at si Rhea. Yan. And of course, sa Google Meet, andyan si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Naimbag nga agsapa. Kanya tayo amin. And yes, it's a great morning. Again, ewan ko. Nahuli ang winter natin. Thank the Lord for this morning again, and we're grateful na meron ulit tayong pagkakataon for us to come together virtually or in person, na at least meron tayong mapapakinggan ulit na salita ng Diyos, no? And it's a very great way to start ang ating araw, 'di ba? For us to gain yung momentum. Magandang umaga sa ating mga kasama sa
ano, Facebook live. Sa mga interns, good morning sa inyo and keep on tuning in. Okay, so still no, ang pinag-uusapan natin is all about knowing the Lord Jesus Christ. Okay, and sa atin is ang pinag-uusapan natin is more on knowing Him as our Lord and personal Savior. All right, so that it will we start our day na maayos is wag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos sa araw ulit na binigay niya. Let us pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you Almighty Father again for the good night rest, and we thank you for this opportunity na kami po ulit ay mag-aral ng inyong salita. At naway ma-appreciate namin na Almighty Father this opportunity na unang-unang pag-aaralan namin is walang iba pa hindi ang inyong salita that will prepare us again, O Lord, for the entire day. Again, thank you so much, and please give us wisdom and humble heart na makinig hanggang matapos po ang programa na ito, and we pray na meron po kaming matutunan, dakilang Diyos, especially po na napaka-importante ang aming tinatalakay in every devotion. Walang iba kung hindi yung makilala ka. Again, my Father, thank you so much, and please forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So again, no, dito tayo sa ating pinag-uusapan. As I've mentioned, kung maalala po ninyo nung last Wednesday, no, is ang pinag-usapan natin is still, of course, knowing Christ as our Lord and personal Savior, and most specifically is doon sa following Christ as our Lord and Savior, no. And ang sabi ko nga nung last meeting is yung pag-usapan natin is ngayon is itutuloy ko yung actually where Ma'am Cherry left off also, no, yung about his finished work, about what he has done already. Okay, so kailangan nating ma-emphasize that what he has done already has been, it is a finished work. Okay, so this morning is short lang ako ngayon, is believing in Christ finished work. So karamihan sa atin is that we didn't or we don't know by heart, okay, what has been done sa ating ng ating Panginoon. Kasi tignan niyo, karamihan, no? Karamihan, ito ay mga experiences ko on sinasabi nilang quality assurance, no? Sinasabi nilang parang evaluation, mga ganon. Sa tao, ang dami kong minsan na nagawa na natin, no? And then it takes someone to look at the mistakes of what we have done. Okay? Parang ganon. Seldom that, meron yung ma-appreciate natin yung nagawa na ng kasama natin. Diba? As tao is that kung minsan, kaya nga palagi kong sinasabi na kung ang hahanapin natin sa isang tao is yung kanyang kamalian, marami yan. Okay? Kung yun talaga ang hahanapin natin. Nakakapagtaka ang how the human mind also, no, will work. Like maraming ganyan na sa dami ng magandang ginawa ng isang tao is that with a very very small na pagkakamali, yun lang ang tinitignan nila, di ba? Maraming ganyan makikita ninyo kung merong mga FB, mga postings na kung saan nag-solve yung teacher nila ng 1 to 10 times 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3, mga ganon, or 2 times 2, 2 times 3, mga ganon. So all of sa 10 na sinolve niya, sinadya niyang maliin yung last, okay? Sa 9 na tama, hindi napansin, okay? Pero doon sa last, yun lang ang tinignan, di ba? That's right. Ano ba naman, ang dami ng one, okay? But that's how vulnerable people are. No, that's how we see na kung saan tayo as an individual, as a human being,
have those imperfections, no? And well, those mindsets kasi is pwedeng kaya nga tayo naggaganito kasi nga para makita natin that there are mga parang hindi tayo aware na ganun yung ugali natin, no? And so ganun yung how the human mind works, no? Like seldom na meron tayong ginawa and then it has been appreciated by all. Walang ganun. Okay? There's always one. But there's one thing that has been done to us that we can, wala tayong magagawa sa totoo lang. And that is the finished work of Christ. And no other person, no other being can do that for us. Maraming hindi nakakakuan doon. That is why there's a difference na kung saan we believe in the Lord Jesus Christ, no? And there's a difference also of believing kung ano yung ginawa niya sa atin, di ba? And what is done for us, has been finished already. Seldom is that ito yung dapat nating ma-appreciate on the finished product of what He has done for us. Diba? So Jesus Christ has already completed everything necessary for humanity's salvation through His life, okay, death, and resurrection. Kaya na-emphasize sa atin ang bagay na yon, no? The gospel of the Lord Jesus Christ, so that maging solid ang paniniwala natin sa Kanya. So let's look at some verses, no? Let's look at some verses. Well, John 14:6 is alam na natin ito, no? Amen. And so sabi niya dito is that Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. In John 19:30, meron siyang sinabi doon. Okay? And He was in the cross. Anong sabi niya? It is finished. Okay? And so wala na tayong ibang ang implication nun is that wala na tayong ibang gagawin for our salvation because He has done it already for us. Amen. And napakasimple lang. Kaya nga sabi nila is that it is a gift. Okay? And so Ephesians 22 verse 8 to 9, alam natin yan. Amen. For by grace are ye saved. Through what? Through faith. Okay? And not by works. We know Christ as our only Savior by placing faith in what He has done. Okay? Amen. And what He has already accomplished for us. Okay? And so yun yung isang bagay na in knowing Christ is knowing what He has really truly has done for us. Okay, punta tayo sa Galatians. Okay. Medyo marami yung mga titignan natin mga verses because I'd like us na makita ngayong umaga that per record, no, makikita natin ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? So if you look at Galatians chapter 2 verse 21, anong sabi niya dito? I do not frustrate, okay, the grace of God, for if righteousness come by the law, diba? Then Christ is dead in vain. And so, ano itong frustrate na ito? If we set aside, okay, the grace of God, if we set aside, if we nullify, yun na ibig sabihin ng vain, ng frustrate. If you set aside, if you nullify, if you reject, okay, diba? Yun yung frustrate. Then, for if righteousness come by law. Ang sinasabi dito is that these are the good works. Okay? Technically, yung Mosaic law, di ba? Yun yung sinasabi dito na come by the law, yung mga rituals na ginagawa nila noon, mga sacrifices, mga ganon, anything, okay, about that, good works, mga ganon, these are, if that is yung basehan, diba, then the death of Christ
will be in vain. Ang in vain, it is useless. It is unnecessary. Diba? Another one, 1 Corinthians 15. In 1 Corinthians 15 verse 12. Yan. Medyo mahaba-haba to pero magandang babasahin to. 1 Corinthians 15 verse 12. Umpisan ko sa 12. Nang sabi, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Diba? Right. If yung sinasabi natin, okay, na kung saan, if we preach, diba, that Christ has rose from the dead, bakit na sinasabi na hindi siya ulit nabuhay? But if there be no resurrection of dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Pero hindi tayo ganon, di ba? Hindi tayo ganon, na hindi tayo naniniwala na hindi siya ulit nabuhay. That is the very essence of why is it that we put faith in the Lord Jesus Christ. Di ba? Because he died, he was buried, and then he rose again. Now, kasama na niya ang ating Diyos Ama. Di ba? That is why we put faith in Him because we believe that the Lord Jesus Christ has resurrected and He is alive. Di ba? That is why, unlike so many other na mga anong tawag dito? Mga sinasamba ng karamihang mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga tao, is that there is no record of their death, burial period. Okay? Yun na yun. Di ba? Wala nang resurrection. Okay? So hanggang doon tayo, we believe in the risen Christ. Di ba? Kaya ganun yung pananampalataya natin sa Kanya. Merong nagsabi sa akin na there are many circumstances, situations na nangyari sa mundo. And ang pinaka-significant is yung pangalawa daw na very significant and parang lahat ng tao alam nila is the signing of the Declaration of Independence of United States. Yun yung pangalawa. But the first one is the birth of the Lord Jesus Christ. Okay? Yun yung karamihan na alam ng mga tao hanggang ngayon until his resurrection. Okay? From birth until his death, burial, and resurrection. And it's true, di ba? Tingnan niyo hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin. That's more than 2,000 years ago. Okay? And so, tuloy natin, sabi niya, verse 15, ye and we are found false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is in vain. Okay? Naulit. Ye are yet in your sins. Yun isang makita natin. If he has not been raised, then we are still in our sins. But thank God, di ba, na hindi ganun yung paniniwala natin, na hindi siya nabuhay mulit, okay? Na hindi din siya, that we believe that his death has justified us from all our sins. And so itong mga verse na ito, very very important for us to understand, kasi kung hindi natin kahit man lang mabasa ito and then be able na unawain, hindi natin talaga or mahihirapan tayo to know Christ because we don't know kung anong ginawa niya eh. Di ba? Sa totoo lang.
Kung minsan yung mga idols natin, palagi natin sinasabi, bakit natin ina-idolize yung mga basketball, mga artista? Ang galing niyang artista eh. Di ba? Alam natin ang ginawa niya eh. Di ba? Oo. Bakit ang daming nag-believe kay Duterte, for example? Di ba? Bakit? Kasi sa ginawa niya. Di ba? Na kung saan, karamihan, parang na-cleanse niya ang bansa natin sa mga drug addict, kung ano-ano. Okay? Di ba? We know people because of what they did. Okay? And what they are doing. Right? Diba? And then we come to idolize them also on what they have done, kung ano yung mga ginawa nila. And so nakakalimutan na. Kaya and then sometimes ginu-google natin sila, 'di ba? Ito yung mga pag-aralan niya, ito yung mga career niya, ito yung ginawa niya, 'di ba? So we know him of what he has done, of the deeds of what he has done. So in the same manner, if we would like to know Christ more, is to be able to know what he has done for us. And so aside from yung mga kilala natin na mga Bible stories, about he has healed the sick, mga ganon, mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, one thing that should stand out na tayo ang nabe-benefit ngayon, di ba? Is what he did on the cross. Okay? And so we know him more of what he has done. Okay, tapusin ko lang ito. And then so Christ is not one option among many. He is the only way. And so if we go to Acts chapter 4 verse 21, ang sabi niya dito, 4:21. Acts 4:21. Sabi niya, so when they had 12, 4 verse 12. Chapter 4 verse 12. Ang sabi niya doon, neither is there salvation in any other. Wala na. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Diba? Yun lang. What else? Sabi niya, nothing needs to be added to the cross already. Okay? Wala nang iba. And so, in Romans chapter 3 verse 28, anong sabi niya dito? Let me read it for everyone, 3:28, anong sabi niya? Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law again. Okay? And then Galatians 2:16, anong sabi niya dito? Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works, of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Mga kapatid, salvation is received. It is not earned. It is a gift. Salvation is a gift by grace. It is received. It is not earned. And so salvation is a gift to be received. It is not a reward to be achieved. Okay? That's very important na makita natin. It is not something that, kaya nga palagi nating sinasabi, it's not something that we deserve, and yet it has been given freely to us. So if you would like to know the Lord, if you would like to know more about the Lord Jesus Christ, that we should understand, unawain natin kung ano yung ginawa niya sa atin, especially the cross. Okay? And so, again, is that, let me end there, na kung saan ang focus natin for this morning is the finished work, okay, of Christ. Ngayon is what we do is to appreciate, diba, and continue na magpasalamat sa kanya because of what he has done for us. Okay, so hanggang dyan muna ako, Ma'am Cherry, and I know that
marami din tayong matututunan from mga kasama natin sa studio. Okay. Sige, kayo muna dyan. Amen, sir. Thank you po sa sa mga natalakay dahil totoo 'yon yung sinasabi ni Sir Ariel na tayo ang usually talaga na naaalala sa atin yung mga pagkakamali, no? Kaya nga sa buhay natin merong sinasabi sa Revelation chapter 2 verse 10 na be thou faithful unto death. Kasi nga halimbawa Amen. naging faithful ka for 25 years. Talagang ginawa mo talaga yung mga pero sa isang pagkakamali, bago ka namatay, nagkamali ka, walang maaalala sa 25 years. Ang maaalala yung pagkakamali mo, 'di ba? Kaya nga tayo bilang Kristiyano ay yun yung yun talaga yung gusto ng Diyos para sa atin na hindi lang walang tenure or walang walang kontrata yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat hanggang sa huling hininga natin ay kung gaano tayo naging ka-faithful nung naunawaan natin yung ating kaligtasan at decide tayo na sumunod sa Panginoon ay hanggang sa ating kamatayan dapat ganun. Kasi 'di ba kung walang kwenta lahat 'yun yung ginawa natin. Kaya totoo yung sinasabi ni Sir Ariel na minsan ang naaalala lang sa atin ay yung mali. Kaya maganda na ganun yung gagawin natin. Be thou faithful unto death. Yung Amen. binasa nyo kanina, sir, actually sa 1 Corinthians chapter 15. Talagang nagkaroon din talaga ako ng burden na aralin talaga. Kasi doon sa last, di ba, yung sabi na, therefore, my beloved brethren, be thou steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Sabi ko, bakit nasabi ito ni Paul? Kaya Amen. pinag-aralan ko talaga yung mula verse 1 hanggang yun pala. Kasi doon niya inulit-ulit yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo na it's not in vain. Yung meron tayo ngayon ay dapat talaga nating panghawakan. Kasi ganun ka-importante na yung Savior natin muling nabuhay. Sabi nga ni Sir Ariel kanina, wala nang ibang record ng ganun. Tanungin natin yung ibang mga kulto na nagsasabing sila yung ganito yung Diyos nila, ganyan yung nila. Pero tanungin natin yung pinapaniwalaan nyo ba, muli bang nabuhay? O di ba? Wala naman. Kaya nga very very blessed tayo na meron tayong ganitong na natutunan, namulatan, no? Kasi before, blinded din tayo Hindi rin natin alam lahat itong mga ito. Pero 'di ba ngayon, very clear. At alam nyo, sa mga nanonood, college student, mga interns, napakapalad nyo. Kasi ako nung estudyante ako, wala akong ganyang kaalaman pa All I know is may Diyos, may ganyan, may Pero hindi ko nakita yung death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung gaano ka-importante at kung gaanong ngayon ay pinapakinabangan na natin, 'di ba? Kaya kayo kung totoong tinanggap nyo si Kristo, dapat ma-appreciate nyo 'yan, no? Dapat bigyan nyo talaga ng pagpapahalaga na hindi lang linggo na nandito kayo nakikinig and then the rest of the week ay balik na naman kayo na sumusunod sa mga alok ng kamunduhan. Pinakamaganda, puruhin natin yung ginagawa natin na dahil yung Kristo ko muling nabuhay, di ba? Yung Savior ko totoo. At totoong, kaya nga niya tayo binibigyan ng buhay na walang hanggan because siya mismo, na-conquer niya na yung death. Sinasabi ko yan pagka nagsoul winning ako and most of the time yun yung parang medyo mahaba-haba pa yung oras. Ipapaliwanag ko talaga yun sa kanila na ang Panginoong Jesus, kaya niya tayo binibigyan ng eternal life because siya mismo yung eternal life, no? Kasi kung siya nga mismo nung namatay, hindi na siya muling nabuhay, paano siya magbibigay ng buhay na walang hanggan, 'di ba? Pero siya, natalo niya yung kamatayan kasi nga siya ay muling nabuhay.
ganun ka-powerful yung ating Savior. Ganun yung meron tayong kaligtasan, no? At yung kaligtasan, meron talaga tayong eternal life. Bakit? Because nag-resurrect ang ating Savior. Kaya, alam niyo po, napakaganda talaga na dito sa church ay hinihimay-himay ng ating pastor yung patungkol sa ating kaligtasan. Sabi nga niya kahit sa isang buong taon mag-Bible study ka, puro patungkol sa salvation, hindi ka mauubusan ng topic. Bakit? Kasi sa isang aspect pa lang ng ating salvation at titignan natin yon kung paano ipinaliwanag ng Biblia, napakaganda na maliwanag ang pagkaka-explain ng Biblia sa atin. Kaya sabi nga ni Pastor, wag nyo nang hanapin yung hindi nakasulat sa Biblia. Kaya nga hindi sunulat yan kasi hindi natin kailangan yan. So anong kailangan natin, anong isasaliksikin natin yung nasa Biblia. Kasi yun talaga yung para sa atin, no? Minsan nga, may mga tao na hahanapin pa nila yung hindi nakasulat sa Biblia. Samantalang hindi pa naman nila nababasa yung buong Biblia, 'di ba? Kaya napakaganda na makita natin ito. Ma-appreciate talaga natin na yung pag pinag-aralan talaga natin ito, yung Holy Spirit talagang magbibigay siya ng guidance na mauunawaan talaga natin, especially yung ating salvation. And yun nga, ako noon nung first year college ako, sa PSS, sa Philippine School of Scripture, sinasabi nila na yung Bible, ang main na topic, ang central theme, si Jesus Christ at yung salvation. Naisip ko, paano yung mga gubat, nagadunga gubat, puro gubat, Old Testament, di ba? Para ang daming mga wars, puro laban, namatay, nakamatay. Paano mo i-relate naman ito sa ano? Pero ngayon na naunawaan ko na lahat, totoo nga. Ngayon masasabi ko talaga, mula sa Genesis hanggang Revelation, it's all about our salvation and the Lord Jesus Christ. And hindi overnight yun na matututunan natin. It took me years, no, to realize. Hanggang graduate na ako ng PSS, yung learning nagpapatuloy pa rin. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung sinasabi ni Sir Ariel, finished work na yun ng Diyos. Ang gagawin na lang natin ngayon, aralin. Alamin, pag-aralan, at i-appreciate. At once na na-appreciate na natin ito, pwede na nating i-share sa iba. At yun nga yung ginagawa natin ngayon. And of course, hindi naman pwedeng nag-share tayo na hindi rin tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya lahat yun parang isang buong recipe lahat yun ng paglilingkod. At yung pinagtapusan ko nung nakaraan ay yung patungkol sa ang na topic ko kasi last is knowing Him by understanding His redemption through His blood, 'di ba? So, nakita natin nga at yun nga yung sinabi na ni Sir Ariel na it is a finished work. Pero sa aking pag-aaral din ay parang na-touch ko po kasi yung atonement, no, yung word na atonement last Wednesday. So sabi ko magandang magbigay din ako ng quick na parang kung paano yung atonement. Kasi actually, yung atonement is the process of cleansing sin and reconciling humanity to a holy God through the substitutionary sacrifice of animals. Actually, ito yung atonement, ginagawa ito sa Old Testament. So, hindi pa rin tayo nalalayo doon sa pinag-uusapan natin na yung sinabi ni Sir Ariel na finished work. Kasi yung atonement ay nagpipicture ito doon sa gagawin ng Panginoong Hesukristo, no? So kaya nga yung Old Testament ay ito yung we are looking forward to the Christ, no? Yung New Testament naman, we are looking backward to what Christ has done already, no? So yun yung Old and New Testament. So doon sa Old Testament, alam na nila yung salvation. Kaya nga,
alam nila na may darating na Mesaya. Kaya ito, yung ginagawa nilang atonement ay pinipicture nito yung gagawin ng Panginoon. And just to give us a quick overview, no, kung ano yung atonement na ginagawa nun, it is done once a year doon sa mga Hudyo, no? Once a year ito na ginagawa yung Day of Atonement na sinasabi. Nasa Leviticus chapter 16 ito kung gusto nyo pong magbasa pa ng marami. And ito kasi yung atonement is kofar, no? Ang term niya ay kofar, which means to cover or to conceal, no? Yung guilt or sin, to remove yung guilt. Kaya nga pag atonement, kaya sila nag-o-offer para pag natanggap na yon yung offering nila, ay wala na yung guilt. Kumbaga nakahingi na ako ng sorry sa Panginoon, nakapag-sacrifice ako, tinanggap niya. So wow, 'di ba? Okay na ako. Maluwag na yung aking kalooban. Kasi alam niyo po, ang hirap din yung alam mo na nagkasala ka tapos hindi ka pinapatawad, 'di ba? Ang bigat-bigat nun sa ating kalooban. How much more kung sa Diyos tayo merong ganong kalagayan. Kaya nga broken yung relationship noon, 'di ba? Kasi nga yung sin yung naging wall ng tao na naging wall yon na break yung relationship nila sa Panginoon. Pero ito, sinisignify nito na once na natapos yung atonement ay yung taong nagkasala, free na siya, 'di ba? So yung process nun, merong high priest na mag-o-offer. Well, unang-una, syempre yung sarili niya muna yung nililinisan niya. Maglilinis siya ng katawan niya and then pagkatapos nun, mag-o-offer siya ng balak, no, or bull, no? That is for himself. Kasi hindi siya pwedeng mag-offer para sa tao na siya mismo ay merong dinadalang kasalanan. Bakit? Kasi mamamatay siya sa loob ng Holy of Holies, no? Kaya, kasi sa tabernacle po, kung saan nag-o-offer, merong holy place na tinatawag. Pero meron pang Holy of Holies. Merong curtain na nagse-separate doon sa Holy of Holies. So doon papasok yung priest na mag-o-offer ng blood ng mga ng goat, no? Doon sa Day of Atonement, goat yung ginagamit nila. So dalawa 'yon, yung goat. Merong isang i-sprinkle yung blood at meron naman yung isa na sasabihin ko lang mamaya. So, ganun yung process. Yung priest, pag malinis na siya, nakapag-offer na siya, tinanggap na, malinis na siya. So, kukunin niya na ngayon yung goat, no? And then, dalawa yung goat na ginagamit sa Day of Atonement. Yung goat na una, yun yung papatayin para ma-sprinkle yung kanyang blood para sa offering or sacrifice, ano. Yung pangalawa, ang tinatawag doon ay scapegoat. Kaya pala may word na scapegoat, sir, no? Nung napag-aralan ko yon noon nung college, sabi ko, yun pala yung ibig sabihin ng scapegoat. Yung scapegoat, yun naman yung buhay. At ilalagay sa kanya yung kasalanan ng tao at papakawalan. Yun, yung parang papalayasin siya doon sa lugar. Na ibig sabihin, bit-bit niya yung kasalanan and then ayun na, umalis na yung scapegoat. Nag-escape na siya, umalis na. So, ganun yung sa Day of Atonement, ganun po ang ginagawa. So, pag ang high priest hindi malinis, pag pumasok siya sa loob, kaya po, ang totoo niyan, ang mga high priest po noon, may tali sa paa pag pumapasok sa Holy of Holies. Bakit? Kasi kasi walang ibang pwedeng pumasok dun eh. Kahit mga sakristan, kahit yung mga Levites po, hindi pwedeng pumasok doon, no, na hindi sila high priest. So, paano kukunin pag namatay yung nasa loob? Ang gagawin po, hinihila po yung tali. Yan, pag namatay, kasi hindi tinanggap. Dahil meron siyang dalang kasalanan. Ganun po sa Day of Atonement, no? So, yung makikita natin dito, na doon pa lang sa Old Testament, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, noon may mga, kung ano-ano pang mga, seremonyas, no, na ginagawa. Kasama po ito. But all this
wala pong ibang tinutukoy kundi yung gagawin ni Kristo pag siya ay dumating dito. Kasi nga nung time na yun, hindi pa dumarating si Kristo, no? But it is already a picture of what the Lord Jesus Christ will do, no? Na merong tinatawag na atonement. So yung ganun yung ginawa ng Diyos sa atin, no? Nasakripisyo yung kanyang blood, and then ayun, dahil doon ay nabayaran. We were made free, 'di ba? Kaya nga yung nawala na yung guilt, 'di ba? Kaya nga sabi ko, iba yung pakiramdam mo na napatawad ka nung pinagkasalanan mo, 'di ba? Parang ganun. Kung kanino ka nagkasala. Iba 'yun eh, yung talagang feeling mo free ka, pwede ka nang makipag-usap sa kanya, makangiti sa kanya, 'di ba? Dahil alam mong napatawad ka, natanggap ka. And ganun mismo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya actually, ang ganda nga po pagka titignan natin yung justification. Dito sa Romans chapter 5 verse 1, hindi ko pa pala nababasa, sorry. Ayan, dito sa Romans chapter 5 verse 1, sabi dito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. 'Di ba? We have been justified by faith, no? Ibig sabihin ay na-cover na yung ating kasalanan. Na natanggal na yung galit ng pinagkasalanan natin. Yan. Sabi niya, through our Lord, we have peace with God. Anong ibig sabihin itong we have peace with God? Yung dating we were enmity before God, yung relationship natin na restore. Nagkaroon na tayo ng peace sa Panginoon, 'di ba? Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Instead ngayon ay meron na tayong na-reconcile na. Yun actually ang ibig sabihin ng peace dito. At dito sa Ephesians, ayan, nasa na yun? Sa Ephesians. Saan na ba yun? Dito sa, wait lang. Sa Ephesians chapter, ano ba yun? Ayan, sige. So, di ko yata naisulat. Pero dito, ang sinasabi dito yung wall ng ating transgression, no, ay na-restore. Ano na yung aking mata. Wait lang. Yan, sige. So, yun yung makikita natin na pagka tayo ay nagkaroon na ng peace sa Panginoon, ay nawala na rin yung wall na, sabi ko kanina ay yung sin yung naging nag-separate sa atin between God. 'Di ba? Pero ngayon, dito sa Ephesians chapter 2 verse 14, sabi dito na, for He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. 'Di ba? So yun yung ginawa ng Panginoong Jesus, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, finished work. 'Di ba? Natapos na yung kanyang ginawa dito sa lupa nung siya ay nabayubay sa cross, dumanak yung kanyang dugo, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yung middle wall of partition between us has already been broken, 'di ba? Kaya nga yun yung pinakamaganda na makita natin. Na hindi lang na sige, hindi na kayo pupunta ng impyerno, dito na kayo sa langit. Hindi lang ganoon eh. Pero yung na-restore yung ating relationship, yung sabi ko nga pwede na tayong Panginoon, 'di ba? Makipag-usap na tayo sa kanya. Bakit? Papakinggan niya na yung ating panalangin because we are no longer separated sa kanya, 'di ba? At pwede na tayong humingi, hindi lang actually makiusap, kundi pwede na rin tayong humingi. Bakit? Kasi nga dahil doon sa peace na nagkaroon tayo sa Panginoon. Kaya alam nyo, napakaganda talaga. At kaya nga ang prayer talagang hindi dapat kakatamaran. Si Pastor RJ lagi niyang sinasabihan sa amin, huwag tayong tatamarin. And totoo yun, ang prayer libre lang naman.
ang libre, anytime pwede mong gawin. Bakit mahirap manalangin, no? Hmm. Kaya ako kanina, bago ako gumawa ng, mag-ano ulit, mag-ayos ng lesson, talagang yun yung pinapanalangin ko, Panginoon. Um, ah, Gusto kong ma-share talaga sa mga kasama ko kung paano kung paano ko na-appreciate itong salvation ko. Kasi salvation ang pinag-uusapan eh. Yung pagkakilala sa Panginoon na sa pamamagitan ng ating Savior, sa pamamagitan ng ating salvation. And totoo, no, na habang binabasa yan, sabi ko, Lord, salamat talaga. Wala kang ibang ma-utter kundi yung pasasalamat mo na meron kang Diyos na ganun ka, ano yung plano. Yung bang walang loopholes sa naging plano niya para sa ating salvation. Kaya yun lamang po muna, Sir Ariel, at maraming salamat. Amen, amen. Thank you, Jerry. And I hope na meron yung nakuha natin no yung na-explain niya kanina about atonement. Karamihan sa mga tao naghahanap ng mga kaya nga meron noon, di ba? Kinikwento niya, just for us to be justified. We go to the extent na ganun, sacrifice, whatever, na dami-daming mga kailangan gawin. And then, those have been, with the New Testament and with the death of the Lord Jesus Christ, is that men do not need to do so many things already. Na karamihan na, tawag dito, hindi na kailangan ng mga any kind of work to do. Okay? What you all need to do is this is a gift that we will be, that we are supposed to receive. Pero lahat ng mga yon, sabi nga niya kanina, is that those are the indications of what will happen, okay, in the coming of the Lord Jesus Christ. Okay? And also, gusto ko yung, we have already peace, okay, with God. Kasi nga, ewan ko, hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon is that naghahanap ng karamihan ng tao ng definition nila ng peace. Okay? That they don't realize that, tanggapin lang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. And that removes the barrier, sabi ni Ma'am kanina, no, between us and our Creator. And yan, pag narinig ko yung mga ganyan, di ba, is that nadadagdagan yung kaalaman ko on ano yung ginawa ng Panginoon talaga sa atin. And then from there is malalaman na nauunawaan ko, and then na meron akong natututunan. And then from there is mas nakikilala ko, okay, ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, so tanungin natin yung dalawang kasama natin dyan also. No, hindi mawawala ang kanilang pag-share din sa atin. I know that lahat tayo is meron at merong matututunan sa bawat isa. Okay? And ayan nga, I don't think na especially tayo na nagsasabi na anong tawag dito na Kristiyano tayo. Every one of us have a story to tell. Every one of us has something to say, okay, and to share about yung pinag-uusapan natin. All right, so sige, umpisa natin kay sino ka last? Si Banenay ngayon. Si Sheila, ikaw pala ngayon ang mauna. Good morning po sa ating lahat. Sige pa, good morning po sa ating lahat. Unang-una po is nagpapasalamat po ako sa mga narinig ko po ngayon. Mas lalo pa pong nauunawaan po talaga yung
yung salvation ko po. Amen. Kasi share ko lang. Share ko lang po ito sa inyo. Kasi noon, di ko, napapanood ko lang kasi yung sa TV, yung about kay Jesus Christ, yung namatay siya, na ano, oo, parang Passion of Christ. Yun, Passion. Kaya doon, napapanood ko lang pero di ko naunawaan. Kaya ngayon is, ngayon na para nandito na po ako sa simbahan, nakakapakinig araw-araw, kahit paulit-ulit. Pero nandun yung nandun yung pakikinig ko. Kasi gusto ko po talagang matutunan yung salita ng Diyos. Lalo na po yung paano, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ Yan. sa cross. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi nung nung yung doon sa school din namin sa Bible school, sa subject po namin na Life of Christ. Nung hindi pa ako, nung kaklase ko pa si Banining nung first year, hindi pa ako nabagsak noon, hindi po namin naabot yung crucifixion ng Panginoon, kung ano yung miracles sa Kanya. Di namin naabutan yun. Pero ngayon, naabutan po namin, doon ko po nalaman yung sa crucifixion. Doon ko nalaman lahat kung ano yung nangyari sa Kanya. Kaya doon ko nalaman yung anong ginawa sa Kanya. Kaya doon ko na, mas lalo ko pang pinupush ko po yung sarili ko na, pinagpe-pray ko din yung sarili ko na, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom na mas lalo ko pa po talagang maunawaan yung salita ng Diyos. Kasi, gusto ko po kasing mas lalo ko pang matutunan kasi at maunawaan, kasi gusto ko din na kapag na ma-share ko po lalo na sa pamilya ko, para hindi lang ako, kami ng kapatid ko na mapunta sa langit. Kasi gusto ko din yung pamilya ko din. Kaya kahit shinare na po namin sa magulang po namin yung salvation, pero alam po namin na hindi po nila yun naunawaan kapag hindi talaga nila pag hindi namin pinapaintindi sa kanila. Kaya nga minsan share ko lang po to. Kaya nga minsan po is kapag tumatawag ako sa kanila, sabi nila, uwi ka na, di talaga mawawala yun sa kanilang bibig na, di, uwi ka na, ganyan. Dami silang sinasabi. Ako parang minsan naiinis na ako, pero pero ayoko kasing awayin. Kasi baka magka-problema, kasi parating sinasabi ni Mama, huwag ka nang tumawag, hindi kapag tatawag daw ako, hindi na daw nila sasagutin, ganun. Pero minsan, nakaisip din ako na, sana Lord is, pray ko na sana Lord, na maibahagi ko po sa kanila ng maayos yung maayos yung salita ng Diyos sa kanila. Gusto ko silang pagsabihan, pero nasa isip ko, kahit anong sabi ko sa kanila about sa Word of God, hindi nila maunawaan yun. Kasi doon nga sila malayo, wala sila sa simbahan, iba yung pinaniniwalaan nila. Kaya yun talaga ang pinapanindigan ko sa sarili ko na mas lalo ko pa pong matutunan, at nagpapasalamat ako kasi may Panginoon tayo na namatay, na inilibing at muling nabuhay para iligtas tayo. Kaya salamat din po kay Pastor RJ na kahit paulit-ulit po pinapaliwanag isa-isa sa amin, sa atin po is dapat
makinig tayo kasi kapag nakikinig tayo is doon natin mas lalo pang makilala ang Panginoon eh. At dapat din po is kapag nasa simbahan po tayo na naglilingkod, dapat totoo tayo sa paglilingkod natin at kahit matagal na tayo dito sa simbahan is kapag example na lang kapag kinokorek tayo is wag po tayong ma-offend. At Mm. kasi minsan kasi yung iba napapansin ko din kapag kinokorek na-offend sila minsan umaalis. Tapos umaalis sila, hindi na sila pumupunta sa simbahan. Pero kaya dapat paghawakan natin yung salita ng Diyos na napapakinggan natin araw-araw. Kaya last ko pong sasabihin is kapag may Kristo ka po kapag may Kristo ka sa puso mo or sa buhay mo is sabi nga po ni Ma'am Cherry kanina na may peace po sa buhay natin. Amen, amen. All right, so thank you, Sister Sheila, and napaka-admirable, no? Yung talagang kahit na ganyan yung sinasabi sa mag-anak natin, ang isip pa rin natin sa kanila, di ba? Is that they may be saved also. Okay? Napakagandang pag-iisip natin, no? Hindi tayo nung parang hayaan mo na kung hindi kayo hindi sila nagre-respond sa atin. No, still, di ba? Yun ang pagkakaiba din natin. Di ba? Na nasa isip pa rin natin. Kasi nga, yun ang maganda pag nauunawaan natin. Di ba? Yung ginagawa natin, gospel, and then kung ano yung gift na meron tayo, di ba? Oo. Kaya for example din sa mga kasama ko is that, sabi na, ang daming mga kung ano-ano, sabi ko, isip-isip ko lang is that, you have so many kung ano-ano, pero ang pagkakaiba natin is that I have the Lord Jesus Christ. Kaya hindi natin pwedeng hindi bahagi sa kanila eh. Di ba? Oo. Okay, kasi tayo naunawaan na natin kung ano yung peace na meron tayo. Di ba? Oo. Okay, sige. So, mayroon pang konting oras kay Rhea. Ayan. Kala ko hindi na po eh. meron pa. Pwede pa. Sayang. Ayan. Parang nangilapot pa ako sinabi ni Ate Inday. Joke lang. Ayan. So, una po sa lahat, good morning po. Ayan, good morning po sa mga nanonood dyan. At, ayun po na talagang napakaganda ng mga topic na mga pinag-aaralan po natin at mga naririnig natin. Ayan. So, una po sa lahat ay dun po sa kay Sir Ariel na yun nga po na sinabi niya na din na kung hahanapin natin sa isang tao ang kamalian, marami po yan. Sa sarili ko pa lamang marami na akong kamalian. At unti-unti or I've been trying my best na itama po yun sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ayun. So, yun po. At yun nga, sabi din po ni Sir Ariel na Christ is not an option among many. Many. Ayan. So, yun po yun yung isang naging tawag dito motivation ko po nung talagang meron po talaga akong mga pinagpipilian nung tawag dito nung nga po nung una pa lang talagang sabi ko kasi gustong-gusto ko talaga mag-PMA eh. Gustong-gusto ko talaga yun. So yun marami na mayroon po akong option na either itutuloy ko yung pag-aaral ko, yung paglilingkod ko sa Diyos, or pupunta ako sa PMA para lang makapag-aral, and then yung iniisip ko is
makapagbigay ng financial sa family. Pero doon ko nakita or doon ako naliwanagan nung sinabi may ginamit ang Panginoon na ano, makapagsabi na hindi option ang Diyos. Yun. Amen. So, yun, nung sinabi niya po yun, then sundin mo yung desire ng Panginoon para sa'yo yung kung ano yung kalooban sa'yo. Then, ayun po, nung nangyari po yun nga, hindi ako nagdalawang isip, hindi na ako nagdalawang isip na i-give up ko yung pag-PPMA ko at pagpapatuloy ko yung para sa Panginoon. At yun po yung naging option ko kasi at napaisip pa ako ngayon kasi kaya siguro kaya yun yung pinili ko kasi yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Amen. Yung yun nga, binayaran niya yung aking kasalanan. Siya'y pinako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay. Kaya yun po yung nangusap sa akin na bakit ko gagawin option ng Diyos kung inuna niya ako. Ano po, at sinabi niyo nga rin po kanina ni Sir Ariel na salvation is a gift to receive, not a reward to be achieved. Napakaganda po nun. Bagamat yun po yung iniisip ng ibang tao na may reward or ma-achieve ka. Pero yun po yung pinakamalaking gift na natanggap ko. Amen. At doon din po sa sinabi ni Ma'am Cherry na sa tingin ko po itong atonement pinag-aralan namin noon eh. Pero parang hindi ko na po alam. Kalimutan. Pero ayan, yun nga po na to remove the guilt, sabi po ni Ma'am Cherry kanina. Kasi kung yun nga, kung ligtas ka na talaga, makukonsensya ka sa mga ginagawa mong kamalian. At we have now a peace with God. Sabi ko, rest in peace. Joke. At yun nga po, talaga, kung dito, as in, nung hindi ko talaga mahanap-hanap yung peace, katahimikan. Puro makapahamakan, puro makaguluhan, yung mga na-experience ko po nung talagang nag-backslide po ako. Ayan. So, thank you po sa mga naririnig talaga namin. At yun po. God be the glory. Amen, amen. Alright. So, sabi ko na is, tayo lahat, no? Meron tayong matututunan sa bawat isa. And thank you sa inyong pag-share, no? Also. And so, I hope that this morning is we have been blessed again as I have been blessed. And of course, alam ko yung mga kasama ko din. And we're grateful na andyan yung mga kasama natin sa Facebook Live, no? And ayan, simula nang mag-duty siguro itong mga intern na mga ito. Kaya unti-unti na silang maalis sa FB Live natin. All right, so again, I hope that we are all blessed with this sharing this morning. And yan, tuloy-tuloy lang tayo, no? Sa ating mga napag-aaralan. The moment that we stop listening, hearing, and then learning, that's the time na papasok din ang dyablo sa ating buhay. And we don't want that to happen. Amen. We continue to pray sa ating bansa, and then of course yung mga nangyayari dyan sa giyera na yan. I don't think that something good will come out anyway. So we continue to pray for our leaders para sa kanilang godly na pag-iisip. Amen. Okay, so kung wala na is tayo ay mag-close sa prayer. No, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. We thank you so much sa natapos na devotion, and we are grateful, O Lord, again for using us this morning.
for us to share your words. And we pray for safety as we journey ngayong araw na ito. And provide us also, Lord, our provisions for today. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen, amen. All right, so see you later. Kita-kita tayo mamaya. Thank you, sir. Bye-bye. God Thank bless you, po. thank you. Bye-bye. On Calvary's cross, a sign proclaimed that he was king. While he hung there suffering, they mocked his name. They could not know that they had spoken one true thing, as Jesus Christ, the Lord of glory, bore their shame. Long live the King! Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting lasts, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Men mock him still, and there are millions who still doubt, but their time is running out to bless his name. And soon they'll know that Jesus Christ is Lord of all. It will be too late, but they will still proclaim, long live the King. Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting lasts, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Jesus Christ, the one and only, died, Savior, risen Lord, conquered sin, conquered death, and he'll reign forever, Lord. Long live the King! Where there's no future, there's no past, he'll reign supreme. As long as everlasting lasts, in the New Jerusalem, God with us and us with him. Through the ages, he'll hear our praises ring. Long live the King! Jesus, long live the King! Long live the King! Preacher,
I'd say it's been a while since you heard this request, but my spirit is tired and I need your rest. I wanna hear from heaven, a clear word from God, a sermon of conviction, straight from the heart. I've been hearing other preachers say I don't have to change. The most eloquent of speakers tell me I'm okay, but it hasn't eased my conscience, and I know it's not the truth. So when you stand before us, can I count on you? Oh, preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. So open up the Word and let the Spirit lead. Preach until I've heard God speak to me. Don't worry about my feelings, don't worry about my shame. Just preach the cross of Jesus and that I'm to blame. Oh, preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. Life is quickly passing, the world is fading fast, and the foolishness of preaching is the only hope we have. So preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is.